Okay, so insanity defense. So sa batas, ito raw yung tinatawag na mental state defense disorder. So, pinapalagay dito na hindi alam ng gumawa ng crime yung kanyang ginawa at the time the crime is committed. So, ibig sabihin, ito yung usual na self-defense ng mga gumagawa ng kasalanan. No? Nasasabihin nila na mayroon silang panic attack, mayroon silang depression, mayroon silang anxiety attack. Yun. Kahit alam naman natin na yung nagsisinungaling sila, yun ang depensa nila. Pero ito pumapasok doon sa mga babae na threatened. Okay? Ito yung legal na definition na pumapasok yung nakikita natin yung mga babaeng threatened na baka sila ma-rape o na-rape o sila natitreaten yung kanilang buhay nila, lumaban sila at accidentally napatay nila yung nagtitreaten sa buhay nila. So hindi na yun ang defense nung babae kasi ano na siya natatakot na siya, natitreaten yung buhay niya. So anong ginawa niya? Kaya napatay yung babae, yung lalaking na tumitreaten sa buhay niya o yung nagtatangka sa kanyang mang-rape halimbawa. Diba? Halimbawa, isang nanay, diba? Alam mong threaten buhay mo, tsaka threaten mga anak mo. O tatay, diba? So, anong gagawin mo para maprotekta? Takot ka na rin, no? Walang magulang ang hindi natatakot, lalo na para sa sarili at para sa mga anak, diba? So, doon pumapasok yung insanity defense. Na, at that time, yung mental state mo, medyo hindi na maayos para alamin mo pa yung consequence ng mga ginagawa mo. So, yun, mabutit may nalaman tayo may ganyan. Salamat sa TikTok at nalaman natin yan. No? Kasi, yun yan, sinabi ko na kanina, self-defense yan mga umiiwas, pero valid din naman yung point na yan sa iba-ibang pagkakataon. So, it's up for the prosecution to determine alin doon yung applicable. No? Kasi ginagawang alibay lang yan ng iba. So, yun lang po.